Magandang araw sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, good evening po sa lahat ng nakikinig po. Hello to all our viewers from here and around the world. Napakaganda na ating talinteman ngayong hapon ito. Isang mainit na pagbati po sa inyong lahat. Well, friends, welcome to the Bridges Show. I'm very happy to be here, and I think it should be a really interesting and fun topic. What are the things you want to learn? So I wanna take it from there and then I listen to them. Meron silang mga mithiin upang maging makabuluhan pa ang pagiging Katoliko. Lalong-lalo na sa susunod na henerasyon. Sa akin po, sa mga kabataan, use competence as a basis. In real life, hindi naman talaga tayo tumitigil sa buhay. Kailangan talaga tuloy lang ang buhay kahit anong challenges natin. Palawan, Cebu, Baguio City, Attorney Dwight, pati La Union. So we are saying that revenge travel is real. Mas kailangan natin na i-share ang hiwaga ng sinin sa mga tao. Food and health should go hand in hand. So yan ang gusto namin paratingin sa gobyerno. If you will just devote your life teaching, hindi ka yayaman sa pera, pero yayaman ka sa tao. Siyempre, ang pinakamaganda po naman sa ating universidad ay yung talagang natuturuan po tayo kung paano maging mabuting tao. Happy anniversary to Bridges! Here at Bridges, we build bridges of faith, bridges of hope, and bridges of love. Good afternoon, everyone. The Apostolic Constitution of Pope John Paul II on Catholic universities states, students are challenged to pursue an education that combines excellence in humanistic and cultural development with specialized professional training. Most especially, they are challenged to continue the search for truth and for the meaning throughout their lives, since the human spirit must be cultivated in such a way that there results a growth in its ability to wonder, to understand, to contemplate, to make personal judgment, and to develop a moral, religious, and social sense. This enables them to acquire, if they have already done so, to deepen a Christian way of life that is authentic. They should realize the responsibility of their professional life, the enthusiasm of being the trained leaders of tomorrow, of being witnesses to Christ in whatever place they must exercise their profession. Today, we shall look at the preparations of the leaders of tomorrow, not only from the lens of the Catholic Church, but from the lens of everyone who has the opportunity of journeying with future leaders in their profession, in the community, in the nation, and in the church. Our guest today has been given such a wonderful and challenging opportunity. Before we continue further, isang mainit na pagbati sa lahat ng ating mananood, isang magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa inyong lahat. Ito po si Dean Henry Tenedero, ang dating Pangulo at Chairman ng UST Alumni Association, na magiging kasama niyo bilang host sa ating episode na ito. Patingin ko rin yung mga nasa ibang bansa at sa lahat ng mga first-time viewers ng Bridges, ito po ay produksyon ng UST Alumni Association, a virtual talk that showcases and provides notable alumni, Tomashat alumni, an opportunity to share their expertise and experiences on various topics for lifelong learning. Our episode for today is sponsored by the UST Alumni Association. And before we continue, may I ask our audience to please remember to like and share our show and subscribe to our UST Tomasian Alumni Community YouTube channel and follow our Facebook page. Ito po ay isang malaking pagsuporta sa ating programa. Maraming thank you po. So let us continue with our journey in today's episode and introduce to you our guest, who has journeyed with some of our young leaders that have become some of our promising and successful leaders of today. He is Dr. Carlito
Olaer, or we finally call him Dr. O, the Vice President for Student Affairs of Central Escolar University. He has a Dominican religious education background with his philosophical studies at the Dominican House of Studies in Quezon City and theological studies at UST. Later, he took his master's in theology at San Sebastian College and his doctoral degree in educational management at the CEU. He has taught theology in the undergraduate and graduate levels of CEU and later became the campus ministry head and head of the theology department. He has been the national president of the Philippine Association of Administrators of Student Affairs, now known as the Philippine Association of Practitioners of Student Affairs and Services, and was appointed regional coordinator for Asia by the International Association of Student Affairs and Services. He was also a member of the task force of CHED's Office of Student Development and Services. So we can clearly see what his background, that he has spent a great part of his life in the formation of our young leaders. At siya ang magaling nating kausap at katalakay ngayong hapong ito. Let us all welcome Dr. Carlito Olaer. Welcome to Bridges, Dr. O. Magandang hapon po sa iyo. Hello din, magandang hapon din po. Isang karangalan po ang makasama dito kayo. Very good. Kita mo naman na talagang true to his background. Talagang sounds like pare, no? But he's a very, very family man. Ang ganda ng kanyang pamilya. Ang kanyang ambience talagang parang pare ang dating ni Dr. O. Very interesting ang ating pag-uusapan ngayon. It's a topic that's very close to the hearts of many people, no? Lalo sa panahon ngayon, napakahalaga. The backstand starts and ends with leadership. Dr. O, ano po ba sa inyo ang ibig sabihin bilang pinuno ng Student Affairs ng CEU, ang kahalagahan nito sa paghubog sa ating mga kabataan? Yung salitang journey with the leaders of tomorrow, and in my case as the Vice President for Student Affairs, who's in charge of all these activities in the university. I think the journey speaks of, siguro kung sa Tagalog, maging gabay ako para sa kanila. At gusto ko lang sanang linawin, it's a journey kasi. Mayroong sinasabi na may kasabihang popular that it is the journey and not the destination that matters. But I think there's also one author that says that should not be the case. It should be both the destination and the journey. Sa akin po kasi bilang pinuno, kailangan alam ko na rin po, ito may pangarap, may plano ang universidad na lahat ng mga estudyante ay makatapos. At sa kanilang pag-aaral sa Central Escolar University, sana yung kanilang magiging paglagi sa universidad, sa pag-aaral nila, ay mabigyan namin sila ng magandang karanasan, good experience that would help them. So with the destination that would direct the journey, no? Yun po ang aking inahanap at inaasam at ibinibigay kasama ng aking mga kasamang advisors, pinuno ng pamantasan na sana maging gabay kami sa kanilang paglalakbay tungo sa kanilang patutunguhan na siya ding napaka-importante din po. Napakagandang pananalita. Habang ako may nakikinig sa inyo, Dr. O, naalala ko yung student affairs natin sa UST for a long time, no? Yung kaibigan natin si Dr. Evelyn Songko. Yes, po. Ang palagi inuukay sa aming mga isipan, mga leaders noon, na sa huling banda, hindi lang mahalaga yung journey, yung iyong destinasyon, kundi yung company. Sa proseso ng pag-unlad ng isang kamalayan, ng isang estudyante, na maging makabuluhan ang iyong partisipasyon. So, sa dami ng estudyante sa CEU, no? Meron kayo mahigit na 20,000 po, no? Sa 3 campuses ng CEU.
Yan po ba centralized o meron po kayo mga coordinators per school? Meron po kami mga coordinators po sa ibang campuses din po. Okay, so ano po yung Dr. O yung basic principle na leadership principle na nagagabay para mapanatiling tinatawag na in quotes industrial peace sa loob ng paaralan? Alam naman po natin ang mga kabataan ngayon. Di po ba? Sa ibang paaralan may mga activism na mga nangyayari. At dito po sa aming paaralan ay ipinapaliwanag po namin kung ano po yung halimbawa, meron kami mga gawain o kaya meron mga panukala ang ating pamahalaan na ito po ay para sa mga estudyante. Bukas po ang opisina at kung meron po sila mga katanungan, ang nakakatuwa lang po dito ay napansin ko ang mga kabataan ay madali silang lumapit sa opisina at dito at sa mga advisors namin na itatanong nila at ito ay ipinapaliwanag namin. So, yung paggabay sa mga bata, kasabay dito yung pagpapakilala, pagpapaliwanag kung ano yung mga bagay-bagay na nakakaapekto sa kanila, sa kanilang pag-aaral at kung ano po ang gusto nilang maging pagdating ng panahon. Kaya medyo mahirap yon gagawin kasi hindi naman natin din masasabi na ang lahat ay pare-pareho ang pag-iisip, no? Kaya lang po sa pag-uusap, sa palagay ko dito hindi tayo magkakamali kapag merong pag-uusap na kung ano man ang kanilang mga katanungan, ipaliwanag natin at makinig tayo sa kanilang mga kaisipan at nararamdaman. At kapag ganito if this is the atmosphere within the campus, I think the leadership that is, for example, I am the leader, and they are also leaders in themselves, they would see that, okay, I have something to follow, and as a leader, I should also be an example to the rest by following. Parang ako, I was also a student. If I were not a good student, parang napakahirap din maging good leader. Parang gano'n, no? Kaya nakakatuwa kapag nagpaliwanag ka sa mga bata at ang mga bata ay bukas din sa mga pag-uusap. Napakadali na it's easy to guide, it's easy to lead the students when there is that atmosphere of openness, transparency, and I think that is what leaders really want, no? Very nicely said. Maganda po yung sinabi nyo ng open door policy. No? Naalala ko, again, nung panahon namin sa UST noon, martial law pa. So, iba't ibang klaseng pananaw, ideolohiya. Pero naranasan namin kasi yung open door policy ng OSA na pinamumunuan nga ni Dr. Songko ng panahon na yon, na may mga pagkakataon talaga hindi kayo magkakaintindihan. Pero magandang style dahil pa tayo generational gap. Sinasabi nga na you can disagree without being disagreeable. At the same time, you always keep the element of respect. So, pag ganun po kasi, di ba, ang ganda, growing ka eh. Kasi yung kabataan minsan masabi lang nila sa loobin. You know? Hindi mo kailangan banggain kasi pakinggan mo na lamang yung ano yung hindi nila sinasabi nila at yun ang kanilang punto. So, Dr. O, sa palagay nyo, ano yung mga greatest challenges ng ating mga leaders today sa inyong experience bilang current director ng Student Affairs sa CEU? I never take my work lightly. So, para sa akin lahat ay challenge. Kaya lang po, kung titingnan kasi, that gives me also the push really to give my best when I
I don't take these things lightly, kahit maliit na gawain o activity ng mga bata, I see to it that everything is planned and everybody contributes to the completion of the project. At kapag halimbawa hindi ito nasunod, I think that will be the greatest challenge when I fail. Kasi parang reflection din sa akin yun na kapag halimbawa meron silang ginawa, especially sa case ko, I am the University Student Council advisor. Kapag halimbawa meron kaming pinaplano tapos may mga pagkakataon na hindi nasunod o halimbawa hindi dumating ang speaker o kaya ay kulang kami sa budget, lahat yun, parang yung challenge, paano natin gagawin para maitawid natin itong ating gawain, itong panukala natin, na lahat ay magkakaroon ng benepisyo. Yun yung pinaka-challenge sa akin na sana hindi maramdaman ng mga kabataan na napabayaan kami o hindi kami pinapansin o hinahayaan na lang kami kung anong gagawin na. Pag nakikita lang na nandoon ka kasama nila, kahit gaano kahirap yung trabaho, makikita mo yung tuwa sa kanila. I mean, to be honest about this, as an advisor, kasi mga estudyante yan, at may mga online classes, iba-iba ang schedule nila, ang meeting namin ng aking organisasyon ay sa gabi, online. So, pag nakita nila na kahit gabi na, nandun pa rin yung energy mo, ginaganahan din sila, hindi sila napapagod. Sir, kayo nga po hindi rin kayo napapagod. Hindi rin kami napapagod. Parang ipinapasa mo sa kanila yung magandang vibes para sila din ay magkaroon din ng energy para gawin natin to kasi nakikita natin sa mga advisors natin at yung suporta ng management na ito tinutulungan tayo. Palagay ko ito yung sinasabi ko na pag hindi ito nangyari ayon sa ating sanang gustong mangyari dahil mayroong kakulangan, mayroon tayong hindi nakita sa isang gawain na to, yun yung pinakamabigat na challenge sa akin. But again, as I've said, everything is a challenge and that gives me always the push to give my best in whatever we do at Central School. Yes, lalo po yung sinabi nyo na you're actually defining in essence yung leadership na example, no? Na kailangan, hindi lang nila makita, higit sa lahat ay madama yung iyong presensya. Kasi yung iba, very methodological, title lang, ito ako. Pero you have to secure appointments, may cordon sanitaire. Ang student affairs, napakano yan, sensitibong posisyon sa pakikita mo. Kaya yung dalawang bagay nga, yung nakita mo na naroon siya at nadamo mo yung presensya niya at yung kanyang concern sa inyong mga adikain, no? Lalo mga kabataan ngayon, kadalasan sinasabi ko nga na hindi pondo ang magpapabigay kahulugan sa inyong ginagawa. Mas maganda wala kayong pondo kasi kayo yung mga malikain. Tama po, di ba? Correct po. Correct po. Bakit walang funding hindi mo na tutuloy yung magandang proyekto, lalo kung may impact yan sa society, sa community. So, ganun din po ba sa mga normal po ba yun na yung cost and cost, inuuna yung COST bago yung CAUSE, di ba? Hindi po. Marami na po mga gawain ang mga kabataan natin na halimbawa, na-delay lang ang budget. So, kailangan gagawa tayo ng paraan kung paano at maitaguyod natin at maitawid natin ang ating mga activity. So, it does not depend solely on the cost, no? But kailangan talaga, andun yung, yun yung determinasyon na maibigay natin because there's always the intention and the goal why we are conducting an event, for example. And that is not only for the officers, this is not for management, this is not for me, but for their fellow students who are supposed to experience what was
the intention of the event. Yun po yun lagi ang aming tinitingnan. Yeah. Nabanggit po kanina sa pagpapakilala sa inyo, Dr. O, na kayo kasapi ng iba't ibang organisasyon. At meron pong, di ba, national organization. Ano po ang layunin ng mga grupong ito at paano nyo kumbaga kinokondak ang inyong pamamalakad? Yung aligned to my professional po, yung sa student affairs, ito yung tinatawag naming PAPSAS. Ngayon po, ang aming pong pinuno ay si Dr. Ren Salcedo ng Faith College. Ako po ay kasama sa board at dati po ako ang presidente ng organisasyon. Katulad din ni Dr. Eve, no, na siyang naging pangulo din ng aming organisasyon. Dito natin makikita yung passion ng mga student affairs practitioners. Hindi ko lang siguro ma-describe no, kung gaano katindi yun. Pero makikita natin kasi sa aming mga nasa student affairs, alam po natin na wala naman po sa Pilipinas na sa ibang bansa meron tayong mga degree no na patungkol sa student affairs. So kaming lahat kung titiro para mga transition in practice in transition ano. Ako nagsimula ako bilang vice president. Wala naman akong degree sa student affairs. Karamihan sa amin wala naman po at napili kami para pamunuan ito. Iba-ibang aming mga degrees, may mga psychologist, may mga theologian, philosopher, pero makikita namin sa aming grupo na sa ngayon sa pag-ikot at pagpapatuloy ng aming organisasyon, we are trying to professionalize the organization so that when we go back to our own respective schools and lead and guide the students, alam namin kung paano kami magiging totoong gabay sa kanila. Sa PAPSAS meron akong acronym para dun no. Actually yung sa dulo ng PAPSAS, ang S doon ay shepherding. So bilang mga advisors at namumuno sa amin mga estudyante at sa lahat po ng mga miyembro ng PAPSAS, sa tingin ko kami bilang mga shepherds no tending to the sheep, ni isa ayaw nating mawala. Di po ba? At ito ang tinitingnan namin na sana maibigay namin sa mga kabataan kung ano yung makakabuti sa kanila at makakatulong sa kanila. Because our dream and our intention is for them to become well, the term successful is, I think, is an underestimate na lang yun. Parang it's an understatement. Kasi iba ang gusto nating ipangarap para sa kanya. Sana marating din nila yung dapat nilang marating. And I think the experience that we provide them in our respective campuses would determine that kind of patuloy silang mangangarap, patuloy silang magpursige because they experience something in their own campus na nagpakita at sinasabi niyo yun din na yung respeto sa kanila, yung binibigyan sila ng prioridad, binibigyan natin sila ng pagkakataon para lalong mahubog ang kanilang pagkatao bilang mga estudyante. Kasi sa paaralan naman, they are there to be formed. And we are also there to help them out. We do not form them as we want them, pero tayo ang gumagabay sa kanila kung paano nila huhubugin ang kanilang mga sarili. Na nakikita na natin ano ba ang destinasyon at ito ang journey na ibibigay namin sa inyo. At natutuwa ako sa leadership ng PAPSAS dahil patuloy we are trying to professionalize the student affairs para hindi rin kami magkaroon ng we are actually confident when we face our students, when we go to our schools, and then we have a say
na itong ginagawa namin sa campus, no? Bilang mga student affairs practitioners, napapakinggan kami at binibigyan ng pansin ng management. May sinasabi at may ginagawa ang student affairs at yun ang nakakatuwa. Kasi sa ngayon po, dumadami na po ang miyembro namin. Gano'ng kalaki po ang PAPSAS ngayon? Sa ngayon po, based on our sa huli naming national conference, umabot kami ng 300. There were others who could not join, definitely. But based on the participation of our members, kasi kasama po dun sa sa pag umattend ka ng national members ng conference, nandun yung kasama ang pagiging member. Kung ibabase mo lang dun from different schools in the Philippines, napakalawak na po kasi meron din po kami tinatawag na regional chapters. Some of the members of the regional chapters could not join the national conference because we have to admit that it is expensive, no? But when you cascade what is happening in the national level to the regional level, you see how talagang buhay na buhay ang PAPSAS. And I think that is what makes us, I would say, tick, no, and work because we have time also to gather. We have time to discuss matters. And in a conference like that, in a national level, regional level, makikita na nagpapatuloy yung aming pagpupursige para mapabuti lalo yung aming paglilingkod bilang mga student practitioners. You know, the way I listen to you, Dr. O, explain these things, parang, and looking back to my earlier introduction, kasi you have a theology degree background, parang nakikita ko na it helps to have that grounding in the performance of your responsibilities. Di po ba? Siguro para sa akin, nakatulong ng malaki. Kasi iba ang perspektibo ko sa pagtingin sa mga bagay-bagay. Kasi nga, siguro aaminin ko na po, naging ilang taon din ako sa sa kumbento. 10 taon din po. At siguro nakatulong sa akin dahil ako din po ay nagtuturo ng theology sa CEU. So, napagsama-sama lahat ng mga dimension na to, and I'm sure naman, in the end, it comes down to only one dimension, isang bagay lang ang pag-uusapan siguro natin. Ano ba ang kalagayan ng sarili ko, ng kaluluwa ko pagdating ng araw? And I think, yun po ang tinitingnan natin na sa mga bata, hindi lang po yung pang-material na pangangailangan, hindi lang pang-emosyonal, hindi lang po pang-mental, kundi kabuuang dimension ng pagkatao, kasama dito ang spiritual dimension. At ito po ay ipinapahayag po natin, ipinaparating din namin sa mga miyembro namin sa PAPSAS. That is how we do it. Nakakatulong po kasi with Dr. Eve, no, as our advisor, we had this certification for student specialist, student affairs specialist. Isa sa programa dito, yung dimension ng spiritual na dapat hindi rin natin, it might be, yes, it is a material affair. Nag-aaral ka, ganyan. But in the end, what's the reason for all of this? Para ba gain the whole, but I hope, di ba sabi natin, what does it really matter if you gain the whole world but you lose? Parang ganun ba? End of the day, what is the purpose, no? The rationale of your essence. Lalo yes. Yun, dinalapit natin yung katotohanan na, you know, we are human beings, we are not human doings. And along that line, ano pong epekto ng artificial intelligence sa student leadership? From your experience, ano po ang epekto nito sa kamalayan ng ating mga student leaders na inuupo sa isang magandang kinabukasan? Opo.
Maganda po ba ang epekto ng ano po yung mga pros and cons ng technology sa ating mga leaders? Kung maay po sabihin, no, yung sa aming university, and I think this is true for all universities, that we are trying to come up with guidelines and policies regarding the use of technology, lalo na yung mga chat GPT na yan, yung pinakabago natin, AI. Kasi alam natin sa paghubog kasi din, it's easy now. Siguro napakadali, lalo pag online class, kasi parang napakadali ang cheating, ano? Wala. Kaya para ba kailangan lagi bang may na CCTV para makita ka, may dalawang camera para makita ka? I think maaring ganun sa simula. But if the students are made aware, and this is true for all campuses, that the values that we wanted to instill upon them, and the honesty and truthfulness, sa palagay ko kapag itong we put high premium to values, at ito naman din ang pinaparating ng lahat ng paaralan sa mga kabataan, no, sa mga estudyante nila, sa palagay ko hindi magiging saklaw, hindi magiging balakid ang teknolohiya kung merong paggabay na ipaparating natin sa kanila. Ito yung sinasabi na when we journey with the leaders of tomorrow, kasama ito sa gagawin ng mga kabataan natin na lagi pong may magsasabi sa kanila, magpapaalala sa kanila na, sige, you have your freedom to do, but of course, you have your advisors to guide you. Yun na lang sigurong pamamaraan kung paano at pag-uusapan natin ito, ipapaliwanag natin ito. And when they understand that, ito sinasabi natin na napakadali at hindi magiging mabigat ang mga makabagong kagamitan na katulad nito. Basta naintindihan nila yung mga pros and cons na yan, kung ano ang magiging dulot nito sa kanila, lalo na when they practice the profession, that would be a challenge if they are not in the first place honest and true to themselves. Very good. Ano po ang impact ng, depression is a common word these days. And I'm just curious, do you have a program for parental intervention? In our case, and this is, I think, shared in our PAPSAS conference and conventions, if I could cite the program in the university, yes, it is the work of our guidance and counseling in particular. It's just good because the guidance and counseling is under the supervision of the student affairs. So I get to know the programs of our department, the guidance and counseling. Meron po, kasama po ang mga magulang sa yung parental intervention. But normally po, may proseso tayo sinusunod at meron tayong kailan ba natin sasabihin sa mga magulang. Kasi pag halimbawa nagkaroon ng counseling sa kabataan, we normally tell them, we will inform your parent about this. Do you have anything to say? Tapos, ang mga magulang po, makikita natin na kasi may mga magulang na tumatawag din. Kahit sa student affairs, kapag kami isang bagay na halimbawa ang kanyang anak ay nabigyan ng violation, halimbawa, it would be the first to call would be the parents. At bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit ganito? Parang sila ang na-stress at hindi yung kanilang anak. So, you have to explain. And when they understand the guidelines, the process, nagiging maayos naman ang lahat. So, going back to guidance and counseling, they have this program. We have what we call the
the mental health program ng university. We have our social and emotional literacy program for our students. And this is across all levels. So makikita doon yung, because we're mapping out, no? Ano yung mga ibinibigay sa first year, sa second year, hanggang sa higher levels. Pagkatapos, all the programs of the guidance and counseling, makikita mo, ito pala sa first year ang na ibibigay sa kanila. Sa second year ito. And then what are the impacts of this in the end? So, nakakatuwa na right now, the deans of the different schools, we have 10 schools, especially in Manila, for example, we have 10 schools, and the deans are very supportive of the program. So if there are, for example, students experiencing a depression and all, the deans would inform the guidance and counseling, and that the guidance and counseling would invite the student. So may proseso at may guidelines po. Yeah, napakaganda. On a personal note, no? I believe that a person behaves, who we are is what we do in life. Based on, sa akin pong karanasan ay ako kick out nung high school. Pero ngayon nasa larangan ng edukasyon. At ngayon po ako yung dekano ng isang eskwelahan sa North Caloocan, yung St. Clair College, na 90+% ng aming mag-aaral ay galing sa dalawang pinakamahirap na barangay sa buong Pilipinas, yung Bagong Silang at Camarin. So, may programa po akong ginawa, yung Life Skills for Life Success, na kasama po rin yung edukasyon ng mga magulang. Kasi ang mga magulang, pag sinabing PTA, allergic. Ang monitor ng PTA, patay tayo, abuloy, ambagan, you know. Sana na gawin natin advokasya. Kaya pilit naming, kasi ano man ang nakita kong ano man ang gawin natin sa eskwela, kapag hindi properly informed ang mga magulang, para may kulang na sangkap sa luto So, so far naman po maganda kasi ngayon life skills is more or less, it's defined as nurturing yung compassionate heart, more on the EQ rather than IQ. The academics take care of the IQ and EQ, and of course, ito pa yung diskarte. No? Yung kahalaga ng DQ na sinasabi. Yes, yeah. So, I'm sure sa CEU bilang isang one of the longest existing universities sa buong Pilipinas ay along that line, no? Yung is a reflection of the collective leadership of the school leaders, administrators, and down the line. So maganda po mapakinggan galing sa inyo na lalo ngayon ang mga bata is very common thing. Yung hindi kaya. But in reality, even among the adults, we experience our own levels of depression, ibang level lang. Yes po, opo. Kaya napakahalaga ng meron kang grupo, support group, PAPSAS, etc. Ganun po. Ngayon po, naisip ko lang, yung mga success stories ng mga graduates na bumabalik yan sa eskwelahan, di ba? Opo. Ano po yung sa ngayon na hindi niya makalimutan na isang pariwarang leader nung panahon niya, ngayon ay isang tagumpay. Meron po ba gano'n? Yes, sir. Meron din po. Isang estudyante na natatanggal sa school dahil may nagawa, bumabalik at nagsasasar, salamat po. At dahil po sa inyo, nagising po ako sa katotohanan at ito po, successful na ako ngayon. Salamat po talaga sa inyo. Kaya ako minsan talagang kahit na mabigat man ang magiging desisyon ko, halimbawa sa isang desisyon na nagagawin para sa kinabukasan ng bata, pero kung ito ang sa palagay natin na nasunod lahat, no, siyempre hindi mo mawawala sa iyo yung siguro ako bilang ama, ang bata matata. But if the student understands that and accepts that, going back would not be difficult really. Sa totoo lang po, may mga estudyante, hindi naman siguro sa negative, ako po ay siguro this is true for many of us.
ninong ako ng ilang mga estudyante ko, mga student leaders ko, ninong ako sa kasal, ninong sa mga anak nila. And I think that is the reward, no, na sa palagay ko hindi matatawaran kapag nakita mo ang mga estudyante natin na bumabalik at nagpapasalamat. Bit-bit ang kanilang mga anak at pamilya nila. Sir, dumadalaw po. Napakaganda ng yung damdamin ba na hindi matatawaran. Ang ngiti mo talagang aabot hanggang tenga na, uy, buti nakadalaw ka. Opo, sir, hindi ko po kayo makakalimutan. And this is a story that I am not alone experiencing, but all the advisors, because we normally have conference with advisors twice, no? First SEM and then towards the end of the second SEM, we meet and we share experiences. So parang ito yung kabuuan ng karanasan, whether it is a bad or good experience, as long as this is something na naintindihan ng bata, palagay ko hindi magkakamali ang bata pagdating ng araw na natuto siya, salamat sir. Parang ganun ba? Salamat. Yes. Yeah. Tama yun. Sabi nga experience is the best teacher. Sometimes talaga napakasakit ng iyong naranasan, pero kung na-process na mabuti, hindi man kayo makaintindihan ngayon, pero darating yung panahon na yung serendipity na dahil doon, kaya ako naging ganito. Kaya maganda, I could very much relate to you, no? Yung sinasabi niyo na yung mga teacher ko na walang humpay na kung patikusin ako, sila yung talagang titinang ko, sila yung mga naghubog sa akin. Sila yung mga nagbigay kulay sa aking pagkatao. Kaya nga sinasabi nga, pay forward. Yes po. Is giving back, not giving, is not, it's really sharing the gift of your person to the rest. Kaya I think it's destiny that brought you to your position, Dr. O. Many were called, but you were the unanimously chosen to be in that position. Very reflected no comment. No comment. Minor. Goodness, dapat lahat ng mga OSA heads, kaya nyo nila Dr. Songko. Sir, pag siguro if you join us because Dr. Eve is inviting you to be part of PAPSAS, please, I am appealing. Join us and makikita mo yung aura, ang aura ng mga SAS practitioners, no? Napakagandang inspirasyon para sa aming lahat, sa bawat isa. We become an inspiration to one another. And I think that is also the power of sharing experiences. Same experiences that we go through, kasi di naman nagkakalayo yan. And the moment we share this, that becomes an inspiration, and you can just feel how powerful it is when these experiences are shared with one another. Okay. Yeah, meron tayong message sa online. Dr. O, what do you consider as the greatest strength in weathering all the challenges that come with the responsibility? Pangiti-ngiti lang ako pero siguro ang ang masasabi ko na lang sa pagtakbo ng panahon na ako ay nasa student affairs, ang dami kong mga symbols na ginagamit o mga acronyms na nagbibigay sa akin talaga ng lakas para magpatuloy. Halimbawa, meron akong 4 na M's. Di ba? Ganyan. 4 M's. Okay, wow. Okay. Ito ay moments. Lahat ng sandali ko sa CEU, hindi siya pwede ituring na
parang yung sa Kronos at Kairos na pag Yes. Kronos yan, dumadaan lang yan. Pero pag naging Kairos yan, natitingnan mo in God's time na may kahulugan ang bawat sandali. Yung oras mo sa school, hindi ka na nagmamalay, uy, gabi na pala, uwi na ako. I mean, hindi mo na Yes. siya nararamdaman yan. Kasi yung panahon na ibinigay mo, hindi ka na gano'n, oy, alas 7 na, o alas 5 na, uwian ko na. Hindi na gano'n eh. It Yes. becomes now a moment to be with your staff, with your peers, with the students. Time seems to be what? Parang gano'n. Kaya nga sabi ko, katulad ni San Agustin, if you don't mind, sabi niya, if you ask me what is time, I don't know. But if you don't ask me, I know what it is. Parang ganun ba na? Parang ganun. Tapos meron pa akong mga mementos. Ayan, isang second So, M. moments and then mementos. Yes. Okay. Mementos ko yung mga, kasi may mga pictures ang mga estudyante, di ba? Kapag ka-advise ka, may picture ka every year. Ayan. So, lahat ng mga officers, since I was the vice president 2008, complete ang picture ko na yan sa mga lahat na naging student leaders ko. Andyan lahat sila. And then you just say, eto, nandun na sa abroad. Eto, naging dance instructor na to. I mean, they become my strength. And ito siguro hindi sa pagiging, I don't like to be a hypocrite. Sometimes ito nga, that's why I have to explain to my kids and to my wife. Sabi ko, intindihin na lang muna niyo ka. I'll make up for that. May pagkukulang na kami kasi nga, pati sabay, dala-dala ang trabaho, di ba? Pero sabi ko, this is how I will live my life and you are part of this. Kaya, I'll make up. Kaya pagka halimbawa, katulad ngayon, may plano naman kayo, ay, long weekend, sige, labas tayo. Kasi nga, ito, yung pang mga oras na dapat nasa bahay ka na but you spend it with them, yung mga yon kung hindi mo iisipin na kairos yan, at kung yung mga mementos na ibinibigay, mga graduating students, yung mga nag-graduate, meron sila mga dedication sa picture nila. I keep all of those. Pag Christmas, may mga birthdays mo, may mga greetings. Sir, thank you so much for all. These are the things that give me strength, really, to continue serving our students. And that keeps me smiling. Talaga po. We move on to the third M. The third M is the memories. Okay. The memories, together with the mementos, of course, no, there are bad memories maybe, but you know, when I speak of memories, I would highlight those good things that happen. Napakagandang balik-balikan. Yung mga nangyari sa campus, the success of the event, yung mga, alam nyo, yung when the president congratulates you for a very successful, talaga naman ibang inspirasyon ang na next time lalo ko pang gagalingan kasi nakatulong itong mga memorya na you were commended, yung mga ganon. Okay? And the last one is, yung aking last MI, anong tawag natin dito? Itong maxims. Maxims? Yes. Lagi sinasabi, like for example, nemo dat quod non habet. The Nemo rule, di ba? I cannot give what I don't have. So ito nagbibigay sa akin na if I really have to understand you, how can I do that if I don't understand myself? How can I love you? How can I forgive you if I don't forgive myself? Parang gano'n ba na i-reflect mo yung sarili mo? Na hindi ko maibibigay ito sa iyo kung ako mismo sa sayo, hindi ko rin maintindihan kung bakit. Wala ako dito eh. Ay, hindi pwede. Yung mga gano'n na mga maxims. Madaming maxims eh. Meron pa akong sinasabi. It could be a proverb. It could be a title of the poem. Like, for example, yung sinasabi na Carpe Diem, yung mga ganyan. Lagi kong iniisip yon. Seize the day. Kapag ka may opportunity, seize that. And I share that with the students. Have something
to make you, you know what, live by this, and I'm sure it will also inspire you to do the things that you wanna do. Yun, nakakatulong yan. So moments, mementos, memories, and the maxims. I think that helped me. You know, yun lang ang nagbibigay sa akin talaga para magpatuloy sa paglilingkod sa mga kabataan natin. My goodness, I can safely say, by our dear viewers, that you are going through a wonderful recollection with Bishop Carlito Olaer. Wow, pwede tayo magbigay ng raffle sana, no? What are the 4 M's? But really seriously, if you look at it, talagang ika nga that this day will no longer be the same because tomorrow is another moment, mementos, memories, maxim. So, di ba sabi ka nila, YOLO, yung mga kabataan, YOLO, you only live once. Correct. Ako naman, Doc YODO, you will only die once. So, you live your day, each day, meaningfully. So, hindi sa kami ng dapa, kundi paano ka tumayo sa kada dapa ang mahalaga sa buhay. At yan ay I think that works. That works, especially the maxims. Yes. That really works for the students. Sa dami ng mga available maxims sa social media, etc. Yes po. Kung mag-focus ka lang sa isa at talagang damahin mo, damdamin mo, ay talagang uusad ang buhay mo. Diba? So, ay nako, napakabilis ng oras as usual as they say. So, it has been any parting meaningful message to our televiewers around the world, Dr. O? Well, I just want to thank UST, Alumni Association, for inviting me. Because that also brings memories of my days at UST. Nakakatuwa. At sa lahat ng mga Thomasians at hindi Thomasians na nakikinig ngayon siguro, hindi ko naman sinasabi na tayo ay perpekto. Meron din tayo mga pagkukulang. Pero kung handa tayo na ang susunod na araw, kasi may katapusan na bukas iba na naman no? Ibig sabihin nun, may bukas pa. Bukas na natin ulit problema. Pwede hindi ka matutong hanggat hindi mo matatapos. Pero ibig sabihin, when we live our lives on a daily basis, maybe good. But I think, as I mentioned earlier, if we know what would be our direction, I think the journey, the experience is worth, relishing every moment of our days. We just have to be honest to ourselves and the humility really. Kung hindi man maging successful ang isang bagay, we have to admit that there are, this is part of living. But let's just not forget that ayoko maging philosophical siguro, pero this one always, lagi ko rin naiisip ito, nasishare ko sa mga bata. Yes, sabi nga ata ni Shardan, no? At we are on a spiritual journey. Our life is actually a spiritual journey in the context, in a human context. Kapag ganun ang titingnan natin, parang naiba ang direction, meron ka palang patutunguhan nagkataon lang, this is a human context. Talagang mangyayari ito. Pero pagka tingin natin sa kabilang aspeto na mas mataas, sa palagay ko, maaring ito ay pamilya man o family related, relationship related, school, academia, and all. Sa palagay ko, hindi natin matatawaran ang bawat araw, bawat sandali na ibinibigay sa atin na meron palang Diyos na nandyan lang
at nag-aantay na, sige, tawagan mo ako ngayon. Hindi. Ikaw, bahala ka. Basta nandito lang ako. Kasi hindi naman talaga maiwasan na may problema. Pero kung marunong ka rin tumawag at lumingon o tawagan siya, kahit ano man ang problema na, and this is, I think, true for the entire humanity. If only he is central in our lives. Whatever task we have, whatever responsibilities and role we have, I think that would be a lot easier, as Jesus would say, I'll give you rest when you carry the load in my name. Yun po, para sa ating mga, maraming salamat sa inyo. Fully, eloquently, and meaningfully said. Para tayo nag-isang oras na homilia. Ecumenical homily sa ating lahat, mga kaibigan. So, indeed, nothing happens by chance. Alam po natin na ang episode na ito ay tinakda ng panahon at ng pagkakataon. So, there is no accident, Dean Henry. There is no accident. This is divinely ordained na ako personally parang nag-gas up sa presensya at pakikinig sa inyo, Dr. O, sa dami ng ating mga dinadalang hamon sa buhay. So, kayo ang dinala ng Holy Spirit para bigyan linaw, biglang luwag ang anumang sikip na ating nararanasan. So, napakaganda ng ating episode ngayon, mga kaibigan. Itong Bridges talagang ay punong-puno. So, pero bago tayo magpaalam, ay nais natin muling i-congratulate sa mga nabigyan ng awards sa ating natapos na Distinguished Thomasian Alumni Awards last Saturday. We had 63 Sterling alumni coming from 26 different colleges and faculties in the university. And we also got the happy news that the Thomasian graduates from the College of Rehabilitation Sciences all passed, Dr. O, 100%. Wow, congratulations. In the first and recent PRC licensure exam for speech language pathology. We are also proud of you. So just to remind everyone that the University of Santo Tomas Alumni Association, this is one thing that I can truly be proud of, Dr. O, dahil we are venturing to be not just merely a social club or a fundraising club, but we espouse societal causes. We work hard, but we play hard also. That's why we are going to have, together with the Conservatory of Music, we will have a family Christmas jazz festival, a heartwarming and joyous event set to take place on December 16 at the Robert C. Grant Ballroom at Beach Pub. The event will feature world-class Thomasian jazz artists with special pre-event performances, etc. And before we end the show, we would like to thank all our alumni, students and friends who have faithfully watched, shared, and liked our Bridges episodes. We share with you the blessings of Bridges, and do continue to stay with us. Like and share our show, and subscribe to our UST Thomasian Alumni Community YouTube channel and Facebook page. The past episodes of Bridges, nung una po, laro-laro lang to, Dr. O. Ngayon ay ika-4 na taon na. Tinadhana. Ika nga. Thank you for joining us today. Do watch again on Tuesday for another exciting episode in Bridges. Remember, here at Bridges, we build bridges of faith, bridges of hope, and bridges of love. Enjoy the rest of the evening. God bless you all. Mabuhay. And leaders of tomorrow, mabuhay ang Pilipino. Maraming salamat. God bless us all. Salamat po. Thank you, Dean. Thank you.